Hanggat maaari ay ayaw na sanang magkaroon ng ka-love team ng kapamilya aktor na si Paolo Avellino. Pero biglang dumating sa buhay niya si Kim Chiu. Mas gusto raw kasi niya ang mag-experiment at mag-explore bilang aktor at alam niyang hindi niya ito magagawa kung matatali siya sa isang kapartner o lady. Bukod dito, pangarap din niyang magtrabaho sa likod ng kamera dahil naniniwala siya na marami pa siyang pwedeng gawin aside from acting. In my case, sinubukan ko talagang iwasan for the longest time because I really wanted to grow as an actor. I really wanted to study everything behind, sa likod ng kamera. Pahayag ni Paolo sa panayam sa kanya ni Luis Manzano para sa YouTube channel nito. Pero dumating nga raw ang hit drama series nila ni Kim na Linlang at ang Pinoy version ng Korean series na What's Wrong with Secretary Kim na parehong sinubaybayan ng madlang people. Natanong ni Luis si Paolo kung paano ang naging proseso ng transition niya mula sa napakabigat na role bilang Victor Luwalhati sa Linlang patungo sa role as CEO Brandon ng What's Wrong with Secretary Kim. It wasn't easy. It took some time for me to adjust. I haven't done a rom-com in a while or something funny. So it took a lot of time, which I wished I had more to put a lot of effort. I'm thankful to people behind Secretary Kim because they were very supportive, to our director na sobrang supportive sa pag-guide sa akin doing rom-com again, and also Kim, paliwanag ng aktor. May mga preparasyon na minsan hinahype ko rin yung sarili ko pagdating ng jokes. Nagbabaon ako ng mga jokes na joke na rin ako sa set kaya nagugulat sila. Anya pa, tungkol naman sa ginawang adjustment ni Kim, ganun din parang same like me, parang may mga adjustments sa start, then eventually mas nakukuha na namin yung vision ng director at mga showrunners namin. Mas nabibigyan na namin ang tama yung mga gusto nila. It was a very drastic change because Linlang was really so heavy kasi itakal adultery at may mga bata na involved. Hindi siya madali, anya pa. Samantalang puri-puri din si Pao sa talento ni Kim bilang actress at game pa rin siya sakaling magtuloy-tuloy ang tandem nila on screen. Given a chance, here naman kay Kim, yung professionalism naman ni Kim, it was something else. She worked fast on the set. Sa Linlang, hindi talaga namin in-expect kasi it was really night and day, especially sa aming mag-asawa, say ni Pao. Nagpasalamat din siya ng bonggang-bongga sa Kim Pao fans. I'm very appreciative, to be honest, for them to keep on posting, keep on editing stuff, keep on tweeting. That takes time and effort. I appreciate the time and effort. Whatever I can give back in ways I can in my performance in interviews like this, I try to do my best, maximize it for them. Saad ng aktor. Natanong din siya ni Luis kung meron pa ba siyang dream roles. May mga genres ako na hindi ko pa nagagawa na I've been wanting to do, like a big sci-fi movie. Parang wala pang masyadong gumagawa dito sa Pilipinas. So, if I given a chance na someone's ganun katapang para mag-produce ng ganung genre, sana consider ko to be casted in it. Pagbabahagi ni Paolo. Marami pa rin daw siyang pangarap na makatrabaho in the future. I haven't worked with Miss Tizi Tomas, Velma Santos, Nora Honor, Sharon Cuneta. Marami po talaga. Lagi kong gusto makatrabaho sila dahil mind-opening yung mga matutunan mo from them. Not just in front of the camera but also behind. Pahayag ni Paolo Avellino.